Ito ang ZN6 Tagalog Recap. Ngayon ay meron tayong bagong manga recap, kung saan ang ating MC ay isang panbihirang mekaniko at dahil dito ang ating MC ay napaka-talented at may nakakatuwang personalidad kaya ating subaybayang ang naging buhay ng MC. Please like ang video, kahit 100 like lang ay ayos na. And subscribe to my channel. Ang istorya ay nag-umpisa sa test subject numero 24. Ang subject ay tumagal ng 2 minuto at 45 segundo. Pagkatapos ng pangangasiwa ng Valkyrie. Oras ng kamatayan 4 oras 22 minuto m. Dapat ako lang mag-isa sa bahay. Sino ang nagsasalita? Binuksan ni Hanzyo. Ang kanyang mga mata ay nabulag lamang ng liwanag. Wala na doon ang familiar hatch ng VR capsule niya. Sa halip ay nakaharap siya sa isang puting kisam. Maputi rin ang mga pader na nakapalibot sa kanya at parang malamig na matigas na metal. Pakiramdam niya ay parang isang bagay na diretso sa science fiction. Ang silid ay kahawig ng isang intensive care unit. At humiga si Hanzyo sa ibabaw ng malamig na metal na mesa. Ang huling natatandaan niya ay ang pagtanggap ng leveling assignment. Siya ay nasa kalagitnaan ng paglikha ng isang bagong karakter sa galaxy. Nang tila naamoy niya ang mga sinunog na itlog, mabilis na ipaalam kay Miss Hila na buhay na naman ang test subject. Tawagan ang mga bantay, habang nagsimula ang mga mananaliksik ng magkagulo. Napagtanto ni Hanzyo na naiintindihan niya sila kahit na nagsasalita sila sa isang wikan hindi pa niya narinig. Nabuhay ang test subject. At ang mga bantay sa mga katagang ito ay nabigla sa kanya. Maya-maya lang ay narinig na niya ang mga yabag ng paa na nagmumula sa labas. Dapat ba akong tumakbo para dito o manatili na lang? Nagpasya si Hanzyo sa unang segundo. Hindi siya yung tipo ng tao na nakahiga lang at naghihintay ng biglaan. Tumansik, pinunit ang mga wire sa kanya. At tumakbo gamit ang mga nanghihinang mga paa papunta sa pinto hanggang sa isang white corridor. Siya ay sasalubungin lamang ng isang dosena o higit pang mga gwardiya. Nakasuot ng itim na uniforme at armado ng mga electric baton. Papunta sa kanya mula sa magkabilang panig. Napabuntong hininga si Hanzyo nang makita ang crest sa kanilang mga uniforme. Inilalarawan nito ang kalahating halaman. Ang Germinal Organization mula sa planetang Aquamarine. Back in version 1, biglang ibinato ng guard ang kanyang electric baton kay Hanzyo. At walang kamalay-malay na nagtaas ng kamay si Hanzyo para harangan ito. Ang kasunod na agos ay naging sanhi ng kanyang buong katawan sa sakit. 100% ba ang pagkakalibrate ng sakit? Ang pagkalibrate ng sakit ng galaxy ay pinaghigpitan sa maximum na 40% dahil ang anumang mas mataas na setting ay maaaring magdulot ng pinsala sa nerve sa mga manlalaro. Hinila siya ng mga guard at dinala sa isang maliit na kwarto, kung saan kinulong nila siyang mag-isa sa madilim na kwarto. Napangiwi si Hanzyo sa sakit habang minamasahe niya ang kanyang pulso. Patuloy ang pagpintig ng kanyang ulo habang bumubuhos ang karagdagang impormasyon. Lumipat ako sa galaxy. Nanlaki ang mata niya sa pagkamangha. Ang galaxy ay isang ganap na nakakaenganyong virtual reality na laro na nagpapatakbo ng mga server sa buong mundo at ipinagmamalaki ang pinakamataas na kasabay na manlalaro. Bilang ng halos 60 milyon, ang laro ay itinakda sa isang malawak na universo na may mapa ng mundo at mga landscape na ayon sa pamamaraan ay nabuo gamit ang pinakabagong henerasyon ng mga quantum computer. Napakalaking sukat ng mundo nito at maayos umano itong tumakbo kahit 1 bilyong kasabay na manlalaro. Kahit na si Hanzyo ay talagang kumikita sa paglalaro ng laro, hindi bagay sa kanya ang terminong professional gamer. Sa halip siya ay isa sa mga hinamak na power levelers at mas piniling magtrabaho ng solo. Si Hanzyo ay naglalaro ng laro mula noong ito ay nagsimula. At sa pamamagitan ng maraming patches, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa huling taunang nangungunang 100 ranggo, pumuesto siya sa ika-47. Tiyak na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang subukan ang kanyang kamay sa pagiging pro. Ngunit ang pinakanagustuhan niya sa laro ay ang leveling experience ng Germinal Organization. Nagmula sa isa sa mga nagsisimulang planeta. Ang mga bagong karakter ay ipinadala sa likod sa bersyon ng isa ng galaxy, Planet Aquamarine. Bulong ni Hanzyo bago lumipat. Ang galaxy ay tumatakbo ng mahigit 1 dekada. Ang version 1.0 ay isang old version. Nag-time travel din ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Hanzyo. Habang nag-i-enjoy si Hanzyo sa laro ngayong nag-transmigrate na siya. Ilabas mo ako. Habang ang Germinal na organisasyon ay small, faraway kumpara sa interstellar powers na ipinakilala sa mga susunod na update. Sa kasalukuyang walang kapangyarihang Hanzyo, ito ay isang ganap na naiibang kwento. Bukod sa ilang pangkalahatang kaalaman ang lahat na natitira ay mga pira-pirasong alaala ng pagkabihag at eksperimento. Ito ay tila humigit kumulang 20 taong gulang at may bahagyang pagkakahawig sa kanyang orihinal na sarili. Biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang isang kumikinang na linya ng asul na teksto. Naturukan ka na ng Valkyrie, plus isang endurance.
Natutunan mo ang isang bagong kakayahan. Konsentrasyon. Natutunan mo ang isang bagong kakayahan sa mababang antas. Willpower. Virtual na interface. Tumalon si Hanzio sa tuwa. Pangalan, Hanzio. Lahi. Tao. Carbon base. Modelo. NPC level 1. Thank God may interface pa ako. Tuwang-tuwa si Hanzio, ngunit mabilis na natuklasan na mayroong ilang mga regularidad. Hindi player ang NPC. Biglang bumukas ang pinto at maraming tao ang pumasok. Dahil nakikita lang niya ang kanilang mga silhouette dahil sa liwanag na dumadaloy mula sa labas. Hindi malinaw na makita ni Hanzio ang kanilang mga mukha. Gayunpaman nakikita niya mula sa kanilang mga balangkas na ang isa sa kanila ay isang babaeng may sexy na figura. Nang tuluyan nang naka-adjust ang mata ni Hans sa liwanag, natigilan siya nang makita ang babae. Ipinagmamalaki ang isang puno ng matamis na burgundy na buhok na nakatago sa bahagi ng kanyang mukha. Nakasuot ng tight-fitting ang babae. Jet black bodysuit. Mula sa kung saan ang kanyang curvaceous figure ay nagbabantan sa sabog anumang oras. Ang kanyang mga tampok ay nagsasabi ng kanyang western pinagmulan, ngunit sila ay binubuo din ng isang tiyak na lambot. Katanian yon ng mga babaeng taga-silangan. Marahil ito ay ang kanyang pinaghalong pamana na nagbigay sa kanya ng gayong kagandahan at alindog. Gusto kong makita ang bagong ulat. Ang dalawang magkamukhang mga gwardya ay lumakad pasulong upang hatakin siya. Ang kanilang malalaking katawan at ang katotohanan na sila ay may dalang mga baril ay nagpawi sa anumang paniwala na si Hanzio na lumaban. Mabilis na naipon ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Binasa ni Hila ang data. Natanggap niya mula kay Len Wei na may nakakunot na mga kilay. Walang nakitang abnormalidad. Pangunahing nakaka-apekto ang Valkyrie sa utak. Kailangan nating buksan ang ulo for assessment. Buksan ang ulo. Nabigla si Hanzio. Buksan ang ulo. Kumaway ng kamay si Hila bilang pagtanggi sa ideya. Siya ang tanging subject na nakaligtas sa eksperimento. Iiwan natin ang opsyong iyon sa ngayon. Nagningning ang mga mata ni Hanzio nang mapagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang katayuan ay medyo may pakinabang para sa kanya. Hindi natuwa si Len Wei sa desisyon ni Bahia. Ngunit hindi siya nag-abala tungkol dito. Magpatuloy sa brainwashing. Utos ni Hila. Biglang. Brainwash. Nanlumo ang mga mata ni Hanzio. Ang brainwashing ay isang karaniwang paraan ng subordination. At habang nasa laro ang isang brainwash na character, ay magiging kaalyado lang ng paksyon. Ito ay ganap na naiba. Ngayon ay hinila muli si Hanzio at dinala sa isa pang silid. Napansin ni Hanzio na may bookshelf sa kwartong ito. Hindi pinansin ni Hanzio ang dalawang gwardya sa likod niya. Habang siya ay tumayo para maglakad patungo sa istante, ikinagulat ng lahat ang kanyang aksyon. At agad na tinutukan siya ng baril ng dalawang gwardya. Gayunpaman, binaliwala ni Hanzio ang kanyang nerbiyos at nagpatuloy sa paglapit sa bookshelf. Mas mabuting huwag kang magpaputok. Ipinagdasal niya na isa akong mahalagang test subject. Hold your fire, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya. Sigaw ni Lin Wei, at biglang nag-aalangan na ibinaba ng dalawang gwardya ang kanilang mga baril. Napansin ni Hanzio ang isang bahagi ng kaginhawahan. Ibinangko niya ang lahat sa kanyang katayuan bilang unang matagumpay na paksa. Ito ang librong nakakuha ng mata ni Han. Kinuha niya ito mula sa istante at nagsimulang lumingon. Bagamat ang mahahabang talata ng mga teksto at komplikadong mga diagram ay mahirap intindihin ni Hanzio, matyaga siyang nagbasa pagkatapos ng 20 segundo o higit pa. Lumiwanag ang interface. Nakatapos ka ng isang sesyon ng pag-aaral sa sarili at pangunahing kaalaman sa makinarya. Gaya ng inaasahan ko, natuwa si Hanzio, bagamat hindi niya naiintindihan ang mga nilalaman ng libro sa kanyang sarili. Pinahintulutan siya ng automated mastery system ng system na direktang makuha ang kaalaman. Len Wei and curiosity was piqued. Parang natututo ang test subject. Pinayagan niya si Hanzio na magpatuloy upang mas maobserbahan siya. Natahimik ang buong kwarto maliban sa kaluskos ng papel. Handa na ba ang brainwashing apparatus? Tanong niya kumpleto na ang paghahanda. Damn it! Kailangan kong magmadali. Ika ni Hanzio. Biglang may nag-pop up na notification na may kasamang tunog. Ding! Ang rate ng pag-unlad ng interface na 90%. Natutunan mo ang pangunahing kaalaman sa makinarya. Na-unlock ang mechanic talent tree. Magpatuloy sa brainwashing ngayon. Biglang utos ni Hela. Sa kabutihang palad para kay Hanzio ito ay sapat na. Nakaipon siya ng kabuuang 200 puntos ng karanasan. Gamitin ang lahat ng experience upang i-level up. Ang class ay nag-level up. Nakahinga ng maluwag si Hanzio. Kamuntik na yun. Nakatali si Hanzio sa isang upuang metal. Sa kanyang mga mata na pilit na idinilat ng mga extension. Nasa harapan niya ang isang itim na screen na may mga speaker sa magkabilang gilid. Hindi siya makagalaw. Gaano katagal ang procedure? 12 oras na manood. Utos dito ni Hila bago siya umalis ng may mga ungol. Inactivate ni Len Wei ang procedure at lumiwanag ang screen. Nagsimula itong magpakita ng lahat ng uri ng mga geometric na hugis at pattern na patuloy na nagbabago. Ang matingkad na mabilis na pagbabago ng mga kulay at malupit na alternating musika
ay nagdulot ng labis na kakulangan sa ginhawa ni Han. Idinagdag ni Hanzio ang dalawa sa kanyang 4 na hindi nakatalagang puntos sa katalinuhan. Pinapa-brainwash ka. Ang iyong int ay 7. Ang iyong paglaban ay 3. Nabigo ang brainwash. Agad na nabawasan ang discomfort ni Hanzio. Sa pagtatapos ng 12 oras ay sumasakit ang buong katawan ni Hanzio at tuluyan ng natuyo ang kanyang mga mata. Bumalik si Hela sa schedule. Itinalaga sa kanya ng boss ang gawain ng paghuhugas ng utak kay Hanzio, kaya kailangan niyang tiyakin na maayos ang lahat. Hinubad niya ang kadena ni Hanzio na nagpakita ng mga pasa sa kanyang mga paa. Bagamat nasasaktan pa rin si Hanzio, ay nagpatuloy siyang tumingin sa screen ng walang laman ng walang ime. Ang bahagi, biglang yumuko si Hila at ang mukha niya. Dumating sa loob ng 2 pulgada ng kanyang basang hininga. Nahulog sa kanyang mga labi. Ngunit si Hanzio ay labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan upang magambala. Napuno ng pabango ang kanyang mga butas ng ilong, nakikiliti sa kanya, at ito ay nangangailangan ng matinding pagsisikap sa kanyang bahagi upang pigilan ang pagnanasang. Bumahing, sinong tanong mo kay Hela sa mahinang hypnotic na boses? Nagpasya si Hanzio na kukutin ang kanyang mukha sa halip na sumagot. Bagamat hindi naging magaling na artista si Hanzio, hindi masyadong mahirap kumilos na parang tulala. Biglang bumulong si Hila sa tenga niya. Habang kumikiliti ang buhok niya sa lalamunan ni Hanzio, 2 snowy mountains ang natanaw niya. Sa bintana ng kanyang kwelyo. Simula ngayon ang pangalan mo ay Zero. Ang Germinal Organization ay ang iyong tahanan, ang iyong bansa at ang iyong lahat. Magpakailanman kang magiging tapat sa organisasyon at magpakailanman magsisikap na tulungan ang organisasyon na makamit ang mga layunin nito. Wala kang itatago ipagkakanulo sa organisasyon. Tutuparin mo ng tapat ang iyong mga utos at isasakripisyo mo ang iyong sarili para sa higit na kabutihan pagdating ng panahon. Humagalpak ng tawa si Len Weizi. Ang iyong buhay ay kabilang sa organisasyon. Gagawin mo ang anumang iutos sa'yo. Idinagdag niya kung sino ang hiniling mo Hila. Sa pagkakataong nito, alam ni Hanzio na kailangan niyang tumugon, ngunit hindi siya kaagad tumugon. Napasimangot si Hila kay Len Weizi. Sinunod ko ang procedure, hindi ko kasalanan. Biglang nagsimulang magsalita si Hanzio, ako ay Zero. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Wishon. Pinalakas ni Valkyrie ang kakayahang matuto ni Zero. Gayunpaman bilang isang side effect ay napinsala nito ang kanyang pagsasalita. Nanlaban si Hila sa gawin ni Zero kanina. Dahan-dahan nga siyang tumugon sa kanyang paligid. Parang hindi perpekto ang eksperimento pagkatapos ng lahat. Dalhin mo siya para gumaling. Magsusumbong ako kay boss. Ligtas na ako ngayon. Sa wakas ay makapagpahinga na si Hanzio. Siya ay nagkaroon ng ideya na kumilos ng mabagal upang babaan ang kanilang bantay sa panahon ng pamamaraan. Tapos na ba ang brainwashing? Paos ang boses ng lalaki. Pinangasiwaan ko ang pamamaraan. Walang naging issue. Anong arrangements ang mayroon ka para kay Zero? Ang layunin ng eksperimento ng Valkyrie ay sanayin ang mga sundalo kaya sanayin siya. Kumusta ang kapatid ko? Huwag kalimutan ang bill. Binalaan ng lalaki na binigyan kita ng pahintulot na bisitahin siya 1 beses bawat 2 buwan. Huwag kang lumagpas sa pinag-usapan. Naikuyom ni Hila ang kanyang mga kamao. Halos puro puti ang loob ng underground na Valkyrie Lab. Ang mga gwardiya ay patuloy na nagpapatrolya sa bakuran. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ay dinala si Hanzio sa isang nakahiwalay na larangan ng pagsasanay. Kung saan naghintay si Hila habang hindi pa siya sigurado kung ano ang mga arrangements ng organisasyon para sa kanya. Natitiyak niyang pahalagahan nila ang kanyang kakayahan sa pag-aaral. Ibig sabihin ay tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong i-level up ang kanyang mga kakayahan sa mekaniko. Naghagi si Hila ng suit para maisuot niya ito. Mabilis itong sinuot ni Hanzio nang maisuot niya ang suit. Salamat po sa panonood ng Tagalog Anime Recap, and please subscribe to my channel and please hit the notification bell for more. Please like and comment if you like the video. Thank you and have a great day ahead.